Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ang isang bagay na naungusan o tinalo natin ang Singapore sa bagay na ito na pwedeng maipagmalaki ng Pangulo sa kanyang SONA. Congratulations sa Marcos Jr. Administration sa napakagandang achievement na ito na tinalo na natin ang Singapore sa wakas. Okay, bigyan ko lang kayo ng update. Mayroon tayong panibagong fund drive for the Brave 18 Marines. Kahapon, nagsimula na akong manawagan. Second round na ito. Yung first round natin is last month. Nakapagpadala tayo ng 250,000 pesos. So as of yesterday, meron na tayong 34,000 pesos na naipon. Sa mga gustong magpadala voluntary, dito kayo sa GCash number na ito magbigay. 091690000997. Ulitin ko. GCash number 091690000997. Kahit small amounts lang, 5, Gs, 15, 20, 50, pwede na yun. Pag naipon yun, dadami yan. Dahil matagal-tagal pa ang legal battles ng ating Brave 18 Marines. All over the Philippines, meron silang kaso. Na-monitor ko as far as Marawi City, nagpunta sila para mag-file ng kanilang counter affidavit. At baka sampahan sila ng kaso ng korte, ng kaso sa korte, ay kailangang matagal na. Beri mo, magbiyahe ka from Metro Manila to Marawi, di ang mahal niyan. Kaya tulungan po natin ang ating Brave 18 Marines. Okay, ito, post ng ang balita ngayon. Naungusan, tinalo natin ng Singapore. Kailan, tinalo natin in terms of bad news. Singil ng kuryente. Mas mahal na sa atin kumpara Singapore. Pilipinas, nangunguna na sa Southeast Asia sa pinakamahal na residential electricity rate. Payag yan ng Department of Energy. So, ulitin ko, sana ipagmalaki ito ng Pangulo sa kanyang SONA. Mga kababayan ko, ikinagagalak kong i-report sa inyo over the past year, tinalo natin ang Singapore. Tayo na ngayon ang may pinakamataas na singil ng kuryente sa buong Southeast Asia. Ayan, papalakpak na naman ang mga kongresista. Nalampasan na ng Pilipinas ang Singapore bilang bansang may pinakamataas na average residential electricity rate sa Southeast Asia ayon sa DOE. Sa press briefing, sinabi ng DOE na umabot na sa 12 pesos and 43 centavos kada kilowatt hour ang average residential electricity rate sa bansa noong Hunyo. Bahagyang mas mataas kaysa sa 12.34 per kilowatt hour sa Singapore. Abe, kumusta ang inyong mga bill sa kuryente? Lalo na, itong nagdaang summer, di ba, ang init. Ngayon, imbes na ting-ulan na, sa amin dito sa Mindanao, ano pa rin, mainit pa rin kahit umuulan. Kaya ito ngayon, habang nag-vlog ako, meron akong electric fan sa harapan ko dahil hindi ko kaya ng init. Kaya I'm very sure halos lahat ng pamilya umaaray sa taas ng singil sa kuryente. At pasalamat tayo sa 4 years na panunungkulan ng administrasyong ito, lahat tumataas. Presyo ng bigas, gulay, isda, karne, everything tumataas. And again, dahil yan ang pangako yan ng Pangulo. Bayan, babangon muli! BBM, di ba? Anong klaseng pagkabangon? Babangon pataas lahat ng presyo. So, grabe. Ang inflation,
Last month o 2 months ago, umabot ata ng 7.2%. Laki. Dapat ang inflation nasa 1 point something lang, tayo umaabot ng 7. O kung bumaba man ngayon, last month, baka 6 na lang. Mataas pa rin yan. Kumusta ang presyo ng petrolyo? Biglang nagmahal na naman. Last week ba yun o 2 weeks ago, tuwan-tuwa ako dahil nung tubil o crudo ako, wow, 68 pesos na lang. So malapit na nung bago nagkagera, 54 pesos nung bago nagkagera sa Middle East. So nung 68, wow, konting diferensya na lang. Ngayon, magkano na ba ang diesel? 80 pesos na naman. Kaya sila, taga-palasyo, yung mga powers that be, baliwala, kahit abutin ng 500 per litro ng petrolyo, kaya nilang magbayad dahil hawak nila ang pundo ng taong bayan. Tayo, taxpayers, kawawa. So, yan ang kalagayan natin ngayon. State of the Nation Address. Marami daw ibibida ang Pangulo. Kasama na yung Pax Silica Project. Sinerch ko, medyo maganda sa papel, kailang delikado. It raises a lot of environmental and sovereignty security concerns. Magbibigay daw yan ng maraming trabaho sa Pilipino. Kailang lalo tayong magiging pawn o magiging hawak na ng US. Kasi itong Pax Silica Project, US-led initiative para talunin ang China, parang ganun. Para hindi na tayo totally dependent sa China. So, awayan pa rin ito ng mga superpowers. Maiipit tayo sa away nila. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Una ni ang balay ni Heidi Neri nga taga Barangay Tikalaan, San Alahay, Purok Tris, Talakag, Bukidnon. So muna ni ang iyang atop. So mga dagko na gyud og buslot. Og muna ni ang gitabang nga yero nga napulo ka buok nga di-8. May ilang iatop ka. Karon man na gyud sa pag-atop ang balay ni Ante. So naatopan na gyud ang ilang balay. Salamat sa Ginoo nga tabangan mi og sin kay among giatop diri sa among sulod ug sa among kusina. Salamat kaayo gyud sa tanan nga nagtabang. Oo, so ang napulo ka buok nga yero Ante nga gitabang sa inyo para sa inyong sulod og sa inyong kusina giduhan ninyo kabahin. Oo. Kay kuha na gid among abuhan og diri pud sa among sala. Dinhi sa inyong higdaanan. Oo. Oo, dadabi Ante kung mag-ulan, wag unsa man lang mo kung mag-ulan dinhi sa inyong higdaanan. Amo na lang pang saluran diri kuan mga balde lang sana. So pila na dayto Ante katuig ang inyong balay nga ang inyong atop nga gipulihan karon sa gitabang nga yero? 8 na to ka tuig. Nipis pagid kaayo. 8 na to katuig. Oo. So karon pa gid napulihan. Ngano man Ante sulod sa 8 ka tuig wala gid mo nakapalit og yero nga inyong ikapuli? Tungod gyud sa kalisod sa panahon. Tungod gyud sa kalisod. So naa ba kay estudyante Ante? Naa. Unsa na? Graduate na sila grade 12 ang uban. Ay, so Napay manghudayon grade 9, grade 9.
So taman ra gid sa imong estudyante imong kwarta anti ba. O so, salamat kayo. O, salamat sad ka.